Tapos, dun sa post niya, hindi niya nilabas yung picture. Diba? Sa post niya, walang picture. Hindi niya pinakita. Hindi niya pinakita na meron akong pinamili. Okay? So, niloloko kayo ni Maharlika ng bonggang-bongga, sinungaling ka, Claire Contreras, putang ina mo. Okay? So, sinungaling ka. Diyos ko. Ikaw naman, Maharlika, huwag mong ubusin yung respeto ko sa'yo, tang ina. Grabe, blatant mag-lie, okay? So ngayon, yung isang perang tinransfer ni Maharlika na hindi ko naman hiningi, okay? Etong 10,000 na to, hindi ko yan hiningi sa'yo, putang ina mo, okay? Kailangan mo na mapagtatransferan ng pera na 10,000 dahil yan yung allowance ni Maui at Pebbles sa Hong Kong. Okay? Yan yung allowance ni Maui at ni Pebbles sa Hong Kong. Okay? So ngayon, ito yung resibo ko dun sa group chat natin, kung saan dito sa group chat na to ay 3 tayo. Okay? Okay. Ayan yung group chat natin. Umalis ka na dyan sa group chat na yan. Okay? Pero tingnan mo, nakatag ka dito o natatag ka pa. Kasi nung tinag ka dito, nandito ka pa sa group chat na to. Maharlika. Okay? So nakita mo ang date, June 25, 2024. You just use my GCash in order to send money to VLG. Para bongga. Ayan, okay. Well, anyway, edi eto na nga. Grabe yung grabe yung lies ni Maharlika. Kasi sobra niyang sinungaling. Sobra niyang sinungaling, nakakatawa. Kasi parang bakit siya yung bakit siya gumagawa siya ng kwento eh. Basically nag-aano siya, nag-tamper siya ng conversation namin. Okay. Kasi ganito, work ko, ayan, okay. So sige, explain ko sa inyo ng mabuti kung bakit si Maharlika ay sinungaling, si Maharlika at ang kanyang mga katropa ay mga sinungaling mula ulo hanggang paa, okay? Kayo ang nagsusulisit, kayo ang deliberately naghihingi ng pera sa mga tao at hindi kayo marunong mag-liquidate. Okay? Hindi kayo marunong magpakita ng resulta ng mga perang pinaghihingi ninyo kung kani-kanino. Okay? So ito yung post ni Maharlika. Okay? Ang post ni Maharlika ay okay. Ito yung post ni Maharlika. Ayan, boljakan. Ayan, no? Boljakan, screenshot to dun sa video niya. So, sabi ko, Mother, would you like me to give the funds you sent me sa makakapunta tomorrow sa Senate? Because during this time, mayroong hearing si si Jonathan Morales. At merong mga volunteers na gustong magpunta sa Senate para mag-rally for Jonathan Morales. Okay. This time, I think nung nag-message ako dito May 12, I think I am in I am in Bacolod. Ayan. Sir Lita, makinig ka. Wag mo kong patigilin. Makinig ka. Makinig ka para matauhan kayo. Niloloko kayo ni Maharlika, okay? Yan yung content ni Maharlika, okay? Ako ang nagtanong, okay? Ako ang nagtanong na, Mother, would you like me to give the funds? Yung binigay niya sa akin pera, gusto ba ni Maharlika na ibigay ko doon sa mga magrarally sa Senate? Kasi if she would say yes, I would give it to them. Ganyan. Sabi ko sa kanya, sabi ko kay Maharlika, yung perang binigay mo sa akin ay ginastos ko na. Okay? Napamili ko na ng candies, mosquito patch, and drinks. Okay? I am planning to distribute those sa next rally. Okay? Kaso wala ako sa Manila bukas. Kasi nga yung rally dun sa Senate. 'Di ba? Gusto ko sana siyang i-distribute kasi nga lang wala ako sa Manila. I think nasa Bacolod ako nito eh. Ayan. Tapos tinanong niya si Maharlika yung green.
Di pa ba nagagastos ang pondo? Ha, bagay sa'yo, Department of Money Budget. Correct! Kasi talagang talagang ang budget ay ginagastos ko ng maayos. 'Di ba? So sabi niya ngayon, it's your call. So sabi ngayon ni Maharlika, ako ang mag-decide. Okay? Sabi ni Maharlika, ako ang mag-decide. Sabi ko, nagastos na inang. Kaso nakatambak sa bahay dahil canceled ang maisog bustos. Distribute ko siya once magka-maisog sa Luzon. Okay, that's what I said. Okay? So ngayon, yung sumunod na page ni Maharlika ay ito. Okay? So pinakita niya na merong dalawang transfer. April 27, 2024, 10,000 and June 24, 2024, 10,000. Okay. Yung pang-rally dyan is ito lang, itong 10,000 lang na to. Yung 4, 27, 24. Okay. Yan yung ginastos ko for rally. Okay. Ngayon, ang hindi pinakita sa inyo ni Maharlika, yung totoong convo namin. Ayan yung totoong convo namin. Ayan yung message ko, oh, Mother, would you like me to give the funds you sent me? Ayan siya, okay? Ayan siya. So malaking part ng gastos niyan is yung mosquito patch. Kasi yung mosquito patch, isang kahon nun, at that time, parang 160 plus yun, okay? 160 plus yun. So ngayon, ayang mosquito patch na yan, yung malaki, siguro parang mga around 4,000 mosquito patch pa lang, around 4,000 na eh. 4,000, 5,000 na yung inabot. Kasi marami akong binili noon dahil I was expecting nga na sa maisog bustos mangyayari at gagamitin yung gagamitin yung mosquito patch. Okay? Ginamit namin yon sa Maisog Angeles. Okay? Alam yan ni Third Floor Studio, nila Attorney Trixie, nila, nakita nila yon. Ni-live pa yan ni Pebbles Talakera at pinakita pa niya yung umuuho na mga drinks, biscuits, at saka mga candies. Okay? Okay? Ngayon, asan yung resibo ko doon? Ito yung maisog. Ito yung maisog Angeles. Ayan po yung maisog Angeles. Ngayon, kung mapapansin nyo, maliit po yung lamesa. Etong nandito dyan, kulang na kulang pa po yan. Kasi punong-puno po ang kotse ko ng pagkain, mga candies, mga t-shirt. Nagpamigay rin po ako ng t-shirt dyan. Okay? Nagpamigay rin po ako ng libreng t-shirt sa Maisog Angeles. Okay? So ngayon, yung mga candies na yan at saka yung mga dyan, bukod doon sa perang binigay ni Maharlika, ang dami ko pang dinagdag dyan. I think siguro mga 4 times naming pinuno yung table na yan. Ganyan karami, 4 times naming pinuno yan. Okay? Ngayon, yung box na yan, okay, yung box na yan, punong-puno yan ng candy. Okay? Ngayon, kung makikita nyo, yung babae dyan sa gitna, okay, yan ang nagpamigay at nag-iwan ng lahat ng mga drinks at saka candies na hindi pa napamigay after nung rally kasi iniwan namin yon dun sa mga organizers. Okay? Okay? So yan po ang patunay na si Maharlika ay sinungaling. Okay, ngayon balik tayo doon sa resibo ni Maharlika. Ayan. So sa resibo ni Maharlika, dalawa yung transfer. 42724, pang Maisog Bustos dapat yan. Yung pinamili ko, kitang-kita kung saan napunta. Okay? Ayan. Doon sa usapan namin, pinakita ko doon mismo. Pagkatapos, dun sa post niya, hindi niya nilabas yung picture. 'Di ba? Sa post niya, walang picture. Hindi niya pinakita. Hindi niya pinakita na meron akong pinamili. Okay? So, niloloko kayo ni Maharlika ng bonggang-bongga, sinungaling ka, Claire Contreras, putang ina mo. Okay? So, sinungaling ka. Diyos ko. Ikaw naman, Maharlika, huwag mong ubusin yung respeto ko sa'yo, tang ina. Grabe, blatant mag-lie, okay? So ngayon, yung isang perang tinransfer ni Maharlika na hindi ko naman hiningi, okay?
Etong 10,000 na 'to, hindi ko yan hiningi sa'yo, putang ina mo, okay? Kailangan mo na mapagta-transferan ng pera na 10,000 dahil yan yung allowance ni Maui at Pebbles sa Hong Kong. Okay? Yan yung allowance ni Maui at ni Pebbles sa Hong Kong. Okay? So ngayon, ito yung resibo ko dun sa group chat natin, kung saan dito sa group chat na to ay 3 tayo. Okay? Okay. Ayan yung group chat natin. Umalis ka na dyan sa group chat na yan. Okay? Pero tingnan mo, nakatag ka dito o natatag ka pa. Kasi nung tinag ka dito, nandito ka pa sa group chat na to. Maharlika. Okay? So nakita mo ang date, June 25, 2024. You just use my GCash in order to send money to VLG. At yung 10,000 na yon, ayan, sent na ni Joey to me, MHK. O ngayon, kayo Maharlika, yung lahat ng perang na-receive nyo para sa EDSA Friday group, na-liquidate nyo na ba? Yung Typhoon Christine, saan ang mga donasyon? Yung mga sinabi nyong mamahalin ninyong mga events na kailangan magbayad ng $100, $120, extra $5 and whatsoever. Yun nga yung pinakamadali dapat i-liquidate eh. Diba? Sabi ni Rafi Tulfo, hindi niya sinabing wala kang binili. The point here is nanulisit ka. Hindi ako nanulisit. Hindi ako nanghingi. Hindi ako nanghingi ng pera kay Maharlika. Hindi ako nanghingi ng pera kay Maharlika. Siya ang nag-send niyan. Nung nalaman ni Maharlika na pumupunta ako sa mga sabi niya, Joey, ganito yung gawin mo, eme-eme. I'm going to read you my conversation with Maharlika. Hindi ako nanunulisit kay Maharlika, Diyos ko. Ba't ako manunulisit sa kanya? Siya yung nagbigay niyan. And you know why? Alam mo kung ano feeling ko? Ayan sabi niya, Joey, nandyan ka pa ba? This is August 30, 2024. Nung nandun ako sa KOJC. Sabi niya, Joey, nandyan ka pa ba sa Davao? Yes, mother, until 31. Ano pwede nating ibigay sa mga KOJC? Food, what kind, and water? Sabi ko, water daw po need nila. Pwede check how much is 350 or 500 ml? Ayan. Also, bili tayo like bread individually packaged. Let me know ano suggestion mo, baby warrior. Okay? Tapos sabi ko, hindi nagpadala ng pera si Maharlika dito kasi nung nandun ako sa KOJC, meron kaming drive doon nila meron kaming drive doon nila Tiyo. Nagpamigay kami ng rally kit. At ito yung laman ng rally kit namin doon sa tawag dito? Ito yung binigay naming rally kit. Teka. Okay. Ito yung binigay namin na rally kit. Walang binigay na pera dito si Maharlika. Siya yung nagtatanong sa akin. Nagtatanong lang siya. Ganyan. Pero nung time na yon, okay, at ayoko nang binabanggit tong mga bagay na to dahil parang ang yabang-yabang ko, okay? Pero dahil putang ina nyo, okay, nung nandun kami sa KOJC, at yung KOJC ay nagkakaroon nga rin sila ng issue dahil naka-freeze yung assets nila, ganyan, at tumatanggap ng tulong yung KOJC nun, especially pagkain at tubig. Dahil marami pa silang mga tao na nandun sa loob ng compound. Nung time na yon, araw-araw rin nagrararil sa KOJC compound.
At ang pinrepair ko, okay, ang pinrepair ko na kit para sa mga taga KOJC doon ay itong rally kit na ito. Kasi nga nung nandun ako, grabe yung rally sa KOJC. Betadine, I think I prepared around 200 packs of this. 200 or 300 packs of this, ganyan. Betadine, Band-Aid, face mask, Nutribar, ginger bond kasi nga dahil sa ano no, sa ang pangalan nito sa yung gas na binabato. Ayan, wet wipes, 2 wet wipes at saka mga gauze. So ngayon si Maharlika nagtatanong sa akin, I don't solicit to her. Ngayon, yung isang perang 10,000, hindi ko yung sinulisit, pinadaan lang ni Maharlika yung 10,000 na allowance ni Maui at Pebbles para sa Hong Kong. Sa akin niya sinend. Sa akin niya sinend. 24 niya sinend. Oh. $24 niya sinend sa akin. Oh, June 24. Ayan, June 24, 2024. Oo. Nakarating na dun sa pupuntahan ng June 25, 2024. Sent na ni Joey to me, MHK. Accounted for. All accounted for. O ano kayo ngayon? O ngayon, asa si Raffy Tulfo? Ano yung proof mo na nagsolicit ako kay Maharlika? Ano yung proof mo na nagsolicit ako kay Maharlika? Pahiya na naman yung nanay ninyo. Pahiya na naman yung mother kanor ninyo. O gusto nyo ba tapusin na natin to? Pati yung kay ano, pati yung kay ang pangalan nito? Pati yung kay Jonathan Morales. Buburahin ko pa kasi yung mga bank account number dun eh. Okay. But anyway, sige. Pag-usapan din natin yan kay Jonathan Morales. Pero yung mga bank transfer na ginawa ko, okay? Yung mga bank transfer na ginawa ko, hindi ko muna ipopost, okay? But I have, I think, 17 or 18 bank transfers here on my record. Okay? At yan, hindi rin ako nag-solicit dyan. Okay? Nagbigay ako ng 5,000 kay Jonathan Morales bilang ambag ko. Okay? Teka lang ha. Okay. Okay. Ayan. Teka, paano ba to? Lumalabas yung bank number eh. Okay, ayan. Ito na lang muna ang i-share ko, ha? Ito na lang muna i-share ko. May 29, 2024, Hi Kuyang, I just made a transfer of 7,895. This completes the 120K goal of Hindi Mo Pera Yan Group. Mag-ingat po kayo at lagi po kami nasa likod nyo. Sabi ni Kuyang JM, thank you Miss Joey, good morning. So, 120,000 ang goal namin kasi ang sabi dyan ni Maharlika, 40,000 ang kailangan namin dahil 3 cyber libel ang final kay Jonathan Morales. Yung Hindi Mo Pera Yan Group, okay, nag-decide kami na hanggang dun lang ang dapat naming punuin. Okay? What we solicited, okay, at that time is less than
120,000, including yung nauna ko ng 5,000 na tinransfer kay Jonathan Morales. Plus that, at yung mga nagpadalang iba, okay? At yung mga nagpadalang iba, hindi yun umabot ng 120,000. The 7,895 ay galing sa akin in order to complete the 120,000 pesos. Okay? Okay? Ngayon, hindi nyo ako matatarantado dyan. Dahil yung transfer na yan, okay? Yung mga transfer na pinagagagawa ko dyan, para kay Jonathan Morales, ay sinisend ko din sa third person. Okay? At ang third person na yon ay ito. Okay? Di ko alam, ayan, makikita nyo naman na yan, may mga puti-puti dyan. Yung mga puti-puti dyan, yan yung resibo. Okay? Yan yung resibo. At pagkatapos, every receipt nakalagay doon kung sino yung pangalan ng nagpadala. For example, yung transfer ko noong hanap tayo nung marami. Okay. Nung transfer ko nung May 14, okay, na nag-transfer ako ng 5,770, may mga pangalan yan. Joanne 1K, Aldrin Ferraren 480, Dels Feñador Amabaw 300, Iken Serasas Olasab 500, Grace Canlas Manas 3,000, Izen Hakuwi 500. Fully liquidated yan. Fully liquidated yan. Okay? So ngayon, if you're going to add everything here, including yung mga pangalan nila, okay? Ang mag-a-add up dyan is that 120,000 minus 7,895. Kasi hindi nga na-complete yung 120. Ang nagpuno ng 120 ay ako. Yang 7,895 na yan, galing pa yan sa bulsa ko. Okay? So, gets nyo na. Ipapakita ko yung lahat ng resibo. Ipapakita ko lahat ng resibo mamaya. Hindi ko pa lang kasi nabubura yung bank number eh. Hindi ko pa lang napapakita yung bank number. Okay? Pero babasahin ko sa inyo yung usapan namin. Okay? Sa usapan, okay? Sa usapan, okay. Sabi ni Maharlika sa akin, nung May 15, 2024, Joie de Vive, don't expose na may direct contact kay GM. Meron tayo intermediary. Okay po. Sabi kong ganon. So nag-post ako sa Hindi Mo Pera Yan on the same day. Sabi ko, hello everyone, please understand that I can't share the banking details for JM's benefit. The information I have was obtained through a very trusted intermediary. Salamat sa pang-unawa. Ang nagbigay ng instruction na hindi ko ibigay ang bank account ni Jonathan Morales ay si Maharlika. Okay? At yung isang kaibigan niya, okay, yung isang kaibigan ni Maharlika, siya yung nagbigay ng bank account, okay, ni Jonathan Morales. BPI na nag-e-end sa 7364. Okay? Ang sabi niya, nung binigay niya sa akin, sabi ko, copy, pwede bang i-share yung banking info? Malamang hindi, ate? Sabi niya, ask muna natin si MD, parang hindi ata, sa atin lang yan binigay. Okay? So ngayon, itong conversation na to, May 13, okay? May 13 yung conversation na yan. Yung tinanong ko si Maharlika, yung conversation namin, May 15, siya yung nagsabi na wag i-expose.
kinonfirm niya na wag i-expose. So, paano gagawin natin dito? So, Maharlika, you are a liar to the core. You know what I think? I think, yung binigay mo sa akin pera para sa rally, baka yan na yung ginawa mong liquidation sa mga nag-donate sa'yo eh. Ay hindi, si Joey na ang si Joey na ang nagbigay, namili para sa rally. She took care of it. Pero 10,000 lang yung binigay niya sa akin. Di ba ganyan din yung ginawa mo kay Ate MJ eh. Nagbigay ka ng tulong para sa mga typhoon victims. 10,000 lang din. Di ko alam 10,000 or 15,000, something like that. Eh baka mamaya dun sa mga kinuwanan mo ng pera, ang sinabi mo, ikaw ang nagbigay ng pera ng lahat ng ginawa ni Ate MJ. Nirarakit mo yata kami, Maharlika eh. Diba? Sabi ni Silda Sorima, tumigil ka Joey, nakita sa mukha mo ang kasamaan mo bukod sa, i-debunk niyo po yung pinakita kong resibo, Miss Nilda. Wag po kayong umiyak dyan. Wag po kayong umiyak dyan. Magpakita po kayo ng resibo. Kayo po yung tumigil. Si Maharlika po, niloloko kayo harap-harapan. Nilda Sorima, gusto mong umakyat? Ang takot lang sa liquidation ay yung walang na-deliver. Ang takot lang dun sa mga sa liquidation ay pag binulsa mo yung pera. Hindi ako takot sa liquidation dahil hindi ako magnanakaw. You are projecting, Joey, she never claims big credit sa donation, intellectual dishonesty yan. I'm not saying na no? Nagtatanong ako, Raffy Tulfo, ikaw tinutwist mo naman yung sinasabi ko. Ano yung liquidation ni Maharlika? Yun ang sagutin mo, Raffy Tulfo, alias Polandit. Bilis. Yun yung sagutin mo. Kaya ba ni Maharlika na mag-liquidate do sa mga perang natanggap niya? Paano niya? Anong ginawa niya sa pera? Sabi ni Alrin Flores, Miss Joey, sad to say, tama si Banat Bay about Maharlika. Actually, it's not sad to say. Tama talaga si Kuya Bay. Sabi ni Nilda, ulul, ikaw ang tumigil, ang hilig mong mang-away. Bakit di mo binasa lahat ng comment ko? Papaakyatin pa nga kita, Nilda. O, akyat ka. Bilis, akyat ka, Nilda. Anong problema mo? Akyat ka, Nilda. Ayan, oh. Akyat ka, huwag kang umiyak dyan sa comment section. Bibigyan pa kita ng highlight dito. Akyat ka. Ba't mo ko pinapatigil? Ginagawa kong scammer ni Maharlika? Na wala naman akong in-scam kahit 5 duling? I am very willing to liquidate. Even yung binigay na pera for Jonathan Morales. By the way, yung kay Jonathan Morales, there's really no intention to collect money for it. Okay? There was really no intention to collect money for it. However, si Jonathan Morales that time ay mahirap kontakin. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ayun no, si Maharlika mismo yung nag-instruct na wag i-publicize yung kanyang bank account information, wag i-publicize na may contact sa kanya directly. 'Di ba? Na mag-intermediary bago makarating yung pera kay Jonathan Morales. Nag-thank you sa akin si Jonathan Morales. So, 120 ang pinangako kay Jonathan Morales, 120 ang nakarating sa kanya. Hello, you go girl. Hi, Joey. Medyo malamig ngayon kaya malamang nilalamig ka din pero umiinit ang ulo nating lahat dahil sa mga pasabog today.
Yeah. Oo. Actually gusto ko lang din mag-comment dun sa 120K kasi Mm. before, that was last year 'di ba, 2024, it happened 'yan dun. So Mm. alam ko yung kay Jonathan Morales, um, pinangako talaga 'yan ni Maharlika. Mm. And then nag-interview siya kay Jonathan Morales that time kay JM nun. Tapos Pinangako ba niya yan? nagpasalamat. Pinangako niya ba yan? Sorry? Eh, ako naman ang nag-complete ng pangako na yun. Ayun na nga, Mga kaya nga pera yun. kaya nga gusto ko lang iklaro sa lahat ng Oo. audience dito 'no. If Oo. hindi kayo nakapanood 'no, pero niyong hanapin kailan kasi lumang niya na yun, lumang, Facebook. Nag-thank you siya sa hindi mo pera yan. Yes, sa Mm. hindi mo pera 'yan. Pero hindi siya Mm. nag-thank you sa live niya na, "Uy, kami ni Joey 'yan." Uy, yun sana man lang kahit gano'n, alam mo yung kahit papaano nabanggit yung hindi ko sinasabi na, i-claim mo lahat, Joey, no. Ang akin lang, since tumulong ka, kunwari ako si Joey 'no, Ah, tumulong ako pero sa'yo, you go ikaw girl si ha. Walang kinalaman si Maharlika dun sa 120 na nakarating kay Jonathan Morales. Yung 120 na yon, hindi mo pera yan ang bumuo nun. Ako yung girl, nagpas ng lahat nun. girl may video siya. May video Na? siya. Binanggit niya yun na nag-donate siya ng dinonate-an kumbaga parang I'm not sure kung Ay hindi, nag-solicit siya or yung parang kanya, oo, yung kanya different yata yun. Different yata yun. Nagbigay rin yata siya pero okey. different yun. Mhm, Hindi yun mhm. part ng 120. Pero Pero ako, did she mention yung mm, tungkol sa Hindi Mo Pera Yan group? Did she mention it? I do not know. I do not O, know. kasi wala kaming nakikita girl. Wala Oo. kaming naririnig. Mm. Pero I mean, ay I'm sorry, oo, pero parang siya lang yung bida dito. Hindi ko sinasabing bida ka 'no. Ang akin lang kasi, 'wag naman laging ikaw. oo, oo. Parang ang nakakainis kasi yung parang, tangina mo, parang ikaw lang yung friend ko dati. Nakakaloka 'no, kasi ganito 'yan, hindi nila po puwedeng questionin yung kay Jonathan Morales kasi lahat ng nagta-transfer, sinesendan ko ng transfer receipt. Oo, oo, Sinesendan ko ng oo. transfer receipt. So ngayon kung Oo. kunwari, eto sa linggo kasi nung una, 'pag nag-transfer sa'kin ng 500 tina-transfer ko agad kay Jonathan Morales. Kaso nga lang ang Yeah, dami na oo. nag-transfer, sinasagot ko lahat ng bank transfer fee. Oo, kasi Sinasagot ko siyempre lahat ng kung bank transfer fee kasi iba-ibang bank. oo. Kasi BPI yun, Union Bank ako, eh. So, may bank transfer fee yun Oo, na ₱20, ₱10, something oo, like that, ganyan. oo, So, every time na magta-transfer ako ng isang transfer, meron yung cost. So, ngayon, nung oo. una, ang ginagawa ko, 'pag 500 yung tinransfer sa'kin, 500 yung ita-transfer ko kay Jonathan Morales, ganyan. Mm, Until inatado-atado ko na siya, inatado-atado ko na, yung pinagsama-sama ko na para isang transfer, isang fee na lang yung gagastusin ko. Biruin mo, it oo, is 17 transfers. 17 transfer is di oo, 170 pesos yun na hindi ko oo. naman na inaano, pero ibig ko sabihin, I'm more than willing to carry So, it. Walang oo, problema. Yung Dean Chase kasi daming palusot. Ba't di pa niya nilabas ang copy? Parang USB lang ni Cathy Binag din itong si Dean Chase. Well, yun nga, no, yung statement ni Cathy, yung statement ni Dean Chase, at saka yung statement ng Net25 tungkol do sa document na hawak nila, all the basis of those claims will be their credibility. Ganun talaga eh. Kasi hindi natin alam, wala tayong baseline eh. So, yung credibility talaga yung magdidikta. Gaano ka-credible yung nagki-claim na yun yung totoo. Ayun. Sabi ni komentarista, "Oh no, wait, I can't believe hindi na kayo okay ni Mother Dragon. I'm heartbroken, hindi ako updated," sabi ni komentarista. Well, to make it short kasi, etong si Maharlika started attacking innocent people sa The Hague. Okay, tapos madami siyang hanash, madami siyang inaway, madami siyang ginulo doon.
And pagkatapos, yung pala, ang pakay pala niya ay si Jazz Egan. So sinisira-siraan niya si Jazz Egan, tinatawag niyang alpot-alpot tong si Jazz Egan, ganyan-ganyan. Pagkatapos, kung sino man yung nagde-defend kay Jazz Egan, tinatawag niyang member ng Team Alpotera. Ganyan. Yun yung mga pinagagagawa ni Maharlika. Pagkatapos, Maharlika also started attacking Salamat PRRD book, started attacking the charities of PRRD, ganyan-ganyan. Kasi gusto nga niyang iligpit si Jazz Egan. Okay? Ang claim niya, si Jazz Egan daw, merong mga ginawang hindi maganda kay PRRD, pero wala naman siyang ebidensya. Pagkatapos, dumating pa tayo sa punto na talagang binabalasubas niya talaga si Jazz, nadadamay pati yung family ni Jazz, ganyan. Grabe yung pambabalasubas na ginagawa. Si Jazz Egan po ay kilala ng mga super, super, super solid na mga Duterte supporters. Okay? At si Jazz Egan po ay isang figure sa mga Duterte supporter na napaka-importante dahil si Jazz Egan po ay critical sa pag-preserve ng legacy ni PRRD. Okay? Si Jazz Egan ay protocol officer ni PRRD. Pinagkakatiwalaan niya ito ng sobra. Yan yung sinisira ni Maharlika. So, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang siraan si Jazz Egan. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang babuyin yung tao. Just because meron siyang kwento di umano na binastos daw ni Jazz Egan si PRRD. Para sa akin, kung ano man yung mga bagay na yon at kung usaping pampamilya yon, dapat ang ginawa ni Maharlika, kinausap niya yung pamilya tungkol dun sa kwento niya. At yung pamilya na lang siguro ang dapat mag-ayos ng mga bagay-bagay with Jazz Egan. Itong si Jazz Egan ay suportado at pinagkakatiwalaan ni Inday Sara, ni Pulong at saka ni Mayor Baste. So ngayon parang hindi nag-a-add up yung kwento ni Maharlika. Ang tanong, anong intensyon ni Maharlika? Bakit niya sinisira yung mga solid na mga Duterte supporter katulad ni Crisette, ni Ate MJ, ni Jazz Egan? Yun yung hindi namin maintindihan. So, ngayon hanggang sa dumating na pinagbibintangan niya kami na scammer kami, pinagbibintangan niya kami na nangongolekta raw kami ng pera gamit ang pangalan ni PRRD, meron na siyang mga ganun-ganun na kwento. Ayun pala, ay si Maharlika pala ang nagsusulisit ng wagas sa kanyang mga followers. At meron akong resibo dyan at pinatunayan ko yan. Ayun. So yun. So yung sa mga hindi updated, yan po yung long and short of it. Ayun. Sa latest live ni Harry Roque, mukhang may tampo siya kay Inday. Ayoko na munang pagpapatulan yan si Attorney Harry Roque. And then, yung mga, sabi ni Maype, can you please correct, hindi project ni PRRD ang Salamat PRRD book. Yeah. Yung mga projects ni PRRD, yung mga charities ni PRRD, tinitira na rin nila. Yung Salamat PRRD, tinitira na rin nila. Yung Salamat PRRD is a tribute book for PRRD. Ang beneficiary nun ay yung mga projects ni PRRD, charity projects ni PRRD, like yung House of Hope. Ayan. Sabi ni Raffy Tulfo, why did you come in the picture from the get-go, hindi ka kasali? Hindi ba ako kasali? Di ba tinatawag niyo akong Team Alpotera? Pagkatapos, di ba, dinamay-damay niyo yung kaso namin kay Barbers? Raffy Tulfo? Alias Pulandit? Bakit ayaw niyong may sumasaling iba? Ba't ayaw niyong may sumasaling iba? Kahit tinatamaan ng ligaw na bala ninyo. 'Di ba? Kayo ng kana, wala kayong pakialam kung sino tatamaan ng ligaw na bala ninyo eh. O ngayon, ba't kayo nag-iiyak?
Ayaw nyo palang may tatamaang iba, ayaw nyo palang may ibang nadadamay, dapat group chat nyo na lang yan. Can you file cases ba against those people? Yung mga nandito po sa Pilipinas. At yung mga nandito sa Pilipinas, I already talked to my lawyer about it. Ayun. So, that's going to be Channel 167, Maui Spencer, and Edwin Hamora. Ayun. Ayun. Si Maui at Edwin sumasali nga, tapos si Joey di pwede. So the shoe fits on the Alpotera word with you. No, 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 no. You ask Maharlika and Kati Binag. Who's the real Alpot? Rafi Tulfo. Did you ever ask Maharlika? Saan kaya napulot ni Maharlika yung Alpot na word? Yun ang projection, Rafi Tulfo. Alias Pulandit. Yun ang projection. Ayan. Okay na, Rafi Tulfo. Wala nang maano to si Rafi Tulfo eh. Wala nang Ay, ikaw, Rafi Tulfo, sagot ka naman. Asa yung liquidation ni Maharlika? Doon sa mga ano. Sagutin mo kami. Ikaw na, ang lagay, ikaw na lang yung bira ng bira. Sagutin mo kami. Asa yung liquidation ni Maharlika sa lahat ng sinulisit niya? Sagutin mo kami, Rafi Tulfo. Sagot. Wag yung wag yung lagi ikaw yung nakabanat. Sagot, Rafi Tulfo. Pag di ka sumagot, ibablock kita. Ang lagay kami na lang laging sagot ng sagot sa banat mo. Sagot, para meron tayo exchange of ideas dito. Sagot, Rafi Tulfo. Okay, alis na muna ako. Hindi ka na makakabalik. Tingnan mo, hindi ka makasagot eh. Nung ikaw na yung tinatanong, ay sige, alis na muna ako. Oh, ayun. I-block na yung Rafi, dumbing down the conversation. Ayan. Papansin nyo, Rafi Tulfo. Yeah, exactly. Kanina ko pa yung pinapaakyat. Tingnan mo ngayon. Alam nyo, yung mga trolls ni Maharlika, hindi kayo tatagal dito. Kasi kukumprontahin ko kayo. 'Di ba? Pagkatapos, pagkapunto per punto ng usapan, wala na kayong masabi. Kasi ang comment nyo lang hanggang, mas naniniwala ako kay Maharlika. Mga alpotera kayo. Hanggang ganun lang kayo eh. Kasi ka bobo kayo. Dahil idol nyo si Maharlika. Ang idol nyo si Maharlika, kaya bobo kayo. Ayun. Ayun. Ay hindi pwedeng tayo lang masama sa kwento ng Sigbin. Kailangan sagutin. Correct! Sabi ni Alexandra Handa, Miss Joey, imbestigahan daw ni Sen Marcoleta ang flood control at yung mga pumirma ng impeachment ni VP. Yeah, I think he said that he's going to file a resolution eh. Parang declaring, parang pinag-aaralan pa yata ni Senator Marcoleta, pero sabi niya meron siyang 2 resolution na gagawin. And yung sa flood control, I'm not so sure kung ano yung coverage ng investigation if ever. Pero yung, from what I remember, 2 nga yung resolution na pinaplano niyang i-file. Ayan. Idagdag mo pa, Joey Cruz na bar flanker, di maka-move on. Tawa-tawa ako doon. Yung parang, bar flanker, ganyan. Naka-move on na ako, kaya hindi pa rin naka-move on. Ayan. Saan ang 36 million, Maui? Correct. Saan yung sinabi niyang 36 million? Screenshot niyo naman, tapos send niyo sa akin. Sinabi niya talaga 36 million ang nagastos? Bakit di ako pwedeng mag-comment? Sabi ni Lucaret. Nakaka-comment ka naman. Lucaret. Sabi ni Miss Joey, dapat mag-ingat si Edwin Hamora sa US. Mabigat na kaso ang sexual harassment sa US. Well, ang alam ko kasi dismiss na yan. Dismiss na yan. Hindi ko alam kung na-dismiss or na-areglo. Ayun. Ate Joey, proud ako sa'yo sa lahat ng nangarap maging lawyer. Sabi ni Sir Joka Malayuan. Actually, sa totoo lang, iniisip ko pa kung kung magbabarba ako ulit or whatever. Sa totoo lang, hindi ako sa uri ng Supreme Court na meron tayo ngayon. Hindi ako nai-inspire.
Nakakatakot, parang ayun. Maui, Bayag, Spencer, gago mong baklang kanal, sampalin ko grabe naman to si Bisnak. Ayan. Tama, di pala Inglesero yung mga yon. Baka false memory ko. Ma'am Joey, di pa rin tumitigil yung mga soldier na yan. Support kita dyan. Pero sana magkaroon ng conclusion yan about them na i-issue yan about them. Nananawa na ako sabi ni Dr. Teve. Hindi, ano yan ang tawag dito, kaya lang yan na topic today, kasi nga nag-content si Maharlika, tapos pinapalabas niyang scammer ako, kasi nagpadala siya ng 20,000, 10,000 one occasion, and 10,000 as conduit. Hindi naman yun pinadala sa akin dahil binibigyan niya ako ng pera. Pinadala niya yun sa akin kasi meron talagang recipient nun. Ang recipient nun is a third person. Ayun. Si Maharlika at Cathy B, bigong maging GF ng Duterte, hinggit lang. Naniniwala akong may mga corrupt sa Supreme Court. Lucas Bersamin is a classic example, sabi ni Carlex. Ayan. May nagtatanong ko ano yung meaning ng Alputera. Ang meaning ng Alputera, actually sa Hiligay nun daw, sobrang offensive daw niyang word na yan. Kasi parang hindi ka lang basta pokpok. Alam mo yun? Hindi ka lang basta parang cheap na babae. Yung masyado siyang disgusting, parang mas worse ka pa sa pokpok, ganon. Hindi makikipag-usap sila basta sa'yo, Miss Joey, kung totoo ang paratang lakas ng pang-amoy nun. Sabi ni oo naman, Diyos ko. Hindi ako patutuloyin siguro naman sa bahay ni Mayor Baste kung alam niya na salbahe akong tao. Ganon. Ayun. Si Maui, kahit pamasahe papuntang EDSA, wala yan. Tapos ngayon nakakapag-UAE at Japan. Correct. Ay, na-offend pala sila dun, tinatawag kong poor si Maui. Ganyan. Actually, hindi naman talaga nakaka-offend. Hindi ka naman sinasabihan ng poor in order to, parang dine-demonstrate lang doon na mahirap ka naman eh. Di ba sinasabi mo mahirap ka naman talaga? Na wala kang pera? Bakit all of a sudden biglang naging naging mayaman ka? Bakit all of a sudden biglang Japan, Hong Kong, Thailand, Dubai, Singapore, 'di ba? Bakit all of a sudden naging jet setter si auntie mo, 'di ba? Dati hindi mo afford. Hirap na hirap ka nga makaluwas from Batangas to EDSA, 'di ba? Ayun. So yun, wala sa itsura Joey Cruz, wala sa itsura ni Alputera, maganda siya, maputi, na type ni Daddy Diggs. Wala talaga, hindi talaga. Sabi ni Maui, 120 per meal at 3 times a day at ilang days yon. Tapos ni compute ng mga nakabasa. Okay. So dun nag-come up ng 36 million. Okay. Siguro hindi alam ni nagiging ganun pala kalaki. Ayan. Ilan? 120 per meal, 3 times a day. Pang ilang tao? Sabi ni Aikida Janet, I'm hiligay noon po. I know that worst word. Tama po kayo, Joey. Correct. Ayun, salamat po sa pag-validate. Ayan. So anyway, at least na natin yan, na kembot na natin yan, yung issue na yan.